Magandang umaga po muli sa mga giliw kong tagapakinig ng ating channel, Ateista ng Pilipinas. Kumusta na po kayo? Ako po ay si Kasin Ateong at ito po ang ating podcast, ang boses ng mga Pinoy Ateista sa buong mundo. Naririto po ako para magbigay ng tamang kaalaman o impormasyon sa inyong lahat base sa mga ebidensya na aking nalikom o napag-aralan sa filosofiya, teknolohiya, siyensya, matematika at lalo na sa teolohiya. Partikular po sa usaping may Diyos ba o wala. Ang maling ideya na lumikha unti-unti ng mga suliranin at sumisira ng ating buhay, bansa at mundo. Tatalakayin po natin dito isa't isa ang mga ebidensya na magbibigay patunay kung bakit walang Diyos. Sa huli po ay mag-uukol ako ng maikling buod o panukala o kuro-kuro na sana'y maaring makalinaw sa inyong mga katanungan, mapulutan ninyo ng aral at maging silbing gabay sa inyong buhay na masaya, masagana, maginhawa at puno ng tamang kaalaman. Ang tatalakayin natin po ngayon ay galing sa isang tagapakinig na nagtatanong, paano ba nagsimula ang simbahan? Alin ba ang simbahan ng Diyos? Alin ba ang simbahan ng Katoliko? Alin ba ang simbahan ng Kristiyano? Paano natin malalaman ang tunay na simbahan ng Diyos? Ano-ano ba ang mga marka ng simbahan ng Diyos? Ano ba ang simbahan na tumiwalag sa Katoliko? Ang ibang simbahan ay isa sa tumiwalag sa Katoliko at nagtayo ng kanyang simbahan. Ang ibang simbahan ay binasbasan ng Diyos sa pamamagitan ng Papa o Pope. Nakarehistro ba ang simbahan mo sa Batikan, kung saan si San Pedro ang unang Papa na inuluklok ng Diyos? Ang Kristiyano ba at Katoliko ay iisa? Ang kauna-unahang simbahan at relihiyon ay pinaniniwalaang itinatag ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Subalit ito ay hindi totoo sa kadahilanan may mga naunang iba't ibang simbahan sa iba't ibang parte ng mundo bago ang simbahan ng Katoliko. So hindi na bago ang simbahan noon. Bago ang panahon ni Jesus, may 5 relihiyon na ang nauna. Ang mga ito ay Hinduism, Zoroastrianism, Judaism, Buddhism at Taoism. Yung Hinduism ay nangyari 3000 BC sa India. Ang Zoroastrianism ay nangyari sa Iran at ang founder nito ay si Zarathustra. Ang Judaism naman ay si Abraham. Siya yung ama ng Katoliko, Islam at Judaism. Ito ay nangyari sa Middle East noong 2085 BC. Yung Buddhism naman ay noong 560 BC sa India. Tapos ang Taoism ay noong 550 BC sa China. Ang founder niyan ay si Lao Tzu. Take note na tinatag sila noong before Christ. Ang ibig sabihin ng BC ay before Christ. Dito, pinapatunayan na hindi na bago ang reliyon noon. Wala pa ang simbahang Romano-Katoliko. So ngayon, kailan tinatag ang Katoliko? Ang Roman Catholic ay naitatag noong 590 AD. So, ibig sabihin ng AD, after Christ. Okay? Ito ay nangyari sa Rome at ang founder nito ay si Constantino. Tapos, yung Islam, ang founder si Muhammad ay noong 610 AD sa Saudi Arabia. Pagkatapos yung Orthodox Catholic ay noong 1054 sa Judea ang nagtatag ay si Michael Cerularius. Tapos, of course, si Martin Luther, medyo kilala na natin, noong 1517, tinatag niya ang protestante sa Germany. Paano nangyari ito? So, pagtutuunan natin ang panahon ng BC, before Christ, at AD, after Christ. Ang 1 AD ay ang panahon na pinanganak si Jesus. So 1 AD at saka 1 BC ay halos pareho. Samantala, pinako at namatay si Jesus
nang siya ay 33 taon. So 33 AD nangyari yon. Tapos tingnan natin ang Romano Katoliko. Ito ay tinatag ng 590 AD. So kung ima-minus mo, ibig sabihin, kung ibabawas natin ang edad ni Jesus sa 590 kung kailan nag-umpisa ang Katoliko, makikita nyo na 557 na taon ang nakaraan bago natatag ang Romano Katoliko. Ang tagal, bago natatag, 500. Kalahati ng 100. Ngayon, subalit si Abraham, ang tinaguriang ama ng Judismo, Katoliko at Islam, ay itinatag ang relihiyong Judaismo noong 2085 BC, before Christ. So wala pa si Jesus, nandiyan na yung Judismo. Dito makikita natin na may mali sa istorya ng simbahan dahil mula 2085 BC to 590, merong 2,675 na taon bago tinatag ng Diyos ang kanyang simbahan. So wala pa noon ng Diyos nung tinatag ang simbahan. Tinatag niya lang after 2,675. Bakit ang Diyos naghantay ng ganong katagal? Gusto kasi ng Diyos na ganon? Siya ba kapangyarihan? Tingnan natin ang tunay na nasagot kung totoo nga ito. Kung ipagpapatuloy natin ang history ng reliyon, makita natin ang Islam ay umusbong 610 years ng isilang si Jesus. 610 years. Bakit ganun katagal? Dapat sabay-sabay sila. Tapos, ang Katoliko ay nahati sa dalawa. So, dito nakanahati ang Katoliko sa dalawa. Ang dating Romano Katoliko at Eastern Orthodox. Ito ay dahil sa mga iba't ibang paniniwala ng doktrina sa Biblia at saka political. Ang paghihiwalay ng dalawa ay tinagurian na ang Great Schism ng Greek East at ng Latin West. Si Martin Luther naman, isang pari ng Romano Katoliko na laban sa paniniwala ng Katoliko, ay nagtagtag din ng kanyang sariling reliyon at simbahan ng kanyang pinangalanang Protestante. Ang mga Protestante at Katoliko ay naniniwala na ang simbahan na itinatag ni Jesus ay ang Catholic Church at hindi ang Christian Church. Malayo yan, magkaiba yan. Nang nauso na ang iba't ibang pagre-rebelde ng iba't ibang Katolikong reliyon, ang mga grupo na ito ay tumiwalag sa Kristendom o Kristiyano upang iwalay ang Katoliko sa mga Kristiyanong na ito. Kaya ang unang Hudyo na nag-convert sa Kristiyano ay tinawag na Jewish Christian at ang mga reformistang Kristiyano ay Protestante. Maliban sa mga pangunahing grupo ng mga Kristiyano, nabuo rin ang iba't ibang bagong grupo ng mga Kristiyano gaya ng Gnostic Christians, Pauline Christians, Orthodox Christian, Ebionites Christians at ang Muslim Christians. Noong panahon na yon, ang mga reformistang grupo na ito ay kinilala bilang traditors, isang salita na may magkasing hulugan sa salitang traidor. Sila mga Kristiyano na tumalikod sa Katoliko. Sa paglipas ng maraming panahon, dahil sa iba't ibang interpretasyon ng Biblia at paniniwala, unting-unti nagsulputan ang iba't ibang reliyosong grupo at organisasyong reliyon na di na naniniwala sa Katoliko pero naniniwala kay Kristo sa iba't ibang dako ng mundo. Ang mga grupo na ito ay ang mga Kristiyano na ang ibig sabihin ay tagasunod ni Jesucristo. Ang mga pangunahing Kristiyanong reliyon sa buong mundo kasama ang kanilang mga founders at kung kailan sila itinatag at saang bansa ay ang mga sumusunod. Anglicanism. Meron tayo niyan sa Pilipinas. Si Henry VIII, 1534 sa England. Meron din tayong Calvinism sa Pilipinas. Noong 1536, ito yung nangyari sa Switzerland. Presbyterian, meron din tayo niyan noong 1560 sa Scotland.
Baptist ni John Smith noong 1605. Sa Holland naman ito nangyari. Tapos meron tayong Freemasonry ni Albert Pike noong 1700 sa Scotland. Meron din tayong Methodist ni John Wesley noong 739 sa England. Meron tayong Mormons. Ito ay tinatag ni Joseph Smith noong 1830. Tapos meron tayong Seventh-day Adventist ni Ellen White noong 1860. Tinatag to sa Amerika. Meron din tayong Jehovah Witness. Meron tayong Pentecostal. Meron tayong Christian Science at saka Salvation Army. Tapos meron tayong Iglesia ni Cristo. Ito ay kay Felix Manalo. Itinatag to sa Pilipinas noong 1914. Tapos meron din tayong Church of God. Ito ay kay Armstrong noong 1934. Nangyari to sa USA. Tinatag ang sa USA. Tapos nauso yung Scientology noong 1955 ni Ron Hubbard sa Amerika. Meron din ng simbahan ang mga demonyo. Ay ibig sabihin yung naniniwala sa demonyo. Ang tawag dito ay The Church of Satan. Noong 1966, nangyari to sa USA. Ang founder nito ay si Anton LaVey. Ang huli si Hare Krishna noong 1968 sa USA. So base sa listahan ng orehomolohiya ng reliyon maliban sa simbahang Romano-Katoliko, ang lahat ng grupo na nasa listahan ay hindi itinalaga ng Diyos. Bakit? Dahil tangi ang Romano-Katoliko simbahan lamang sa pamamagitan ni Apostol Simon Pedro ang binigyan ng Diyos ng tanging otoridad na bumuo ng mga reliyon, magtayo ng mga simbahan at mangaral ng salitang Diyos. Makikita ninyo to sa Matthew 16:18. Ang namanang otoridad na ito ay pinasa-pasa sa bawat henerasyon ng Katoliko sa pamamagitan ng obispo ng Roma, ang pinakamataas na pinuno ng simbahang Romano-Katoliko, na sa kasulukuyan ay kinakatawan ng Papa o Pope. Kaya tandaan na ang Romano-Katoliko lamang ang binigyan ng Diyos ng karapatan na magtayo ng simbahan at gamitin ang Biblia ng Diyos. Mula dito, mapapatunayan natin na ang lahat ng mga organistong simbahan sa nasabing listahan ay hindi kinilala ng Diyos at ng Pope na lehitimo. Sila ay mga peking simbahan, impostor na mga pastor, at adulteradong na Biblia. Kaya, kung ang reliyon mo ay wala sa listahan, isa lang ibig sabihin nito: ang iyong simbahan ay hindi lang peke, ang pastor mo ay hindi lang impostor, lahat kayo ay pawang mga ilehitimo o illegal sa mata ng Diyos. So, paano natin mapapatunayan kung ang simbahan mo ang tunay na simbahan? Una, ito ay universal. Pangalawa, ito ay apostoliko. Pangatlo, ito ay iisa lamang. Pang-apat, ito ay banal. Paano naman ang reliyon ni Abraham kung saan nagmula ang 10 kautusan ng Diyos? Lehitimo ba ang kanyang simbahan? Tatalakayin natin itong paksa sa podcast episode na Kristiyano versus Judaism. Sa kabuuan na ating tinalakay ngayon, ang orehomolohiya ng simbahan ay mapapatunayan na iisa ang simbahan ng Diyos. Isa lang ang Biblia ng Diyos at isa lang ang reliyon ng Diyos. Ito ay ang Romano-Katoliko. Siya nga pala, ang Biblia ng Katoliko ay may tatak na imprimatur, na ibig sabihin ay let it be printed. Kung ang Biblia mo ay walang simbolo ng imprimatur, sa makatuwid, ang Biblia na ginagamit mo ay peke. Tandaan, ang Kristiyano at Katoliko ay magkaibang reliyon. Ang Katoliko, ang tunay na reliyon; ang Kristiyano ay mga nagpapanggap na reliyon na kunyari sila ay kabilang sa Katoliko. Sa susunod na episode, tatalakayin naman natin ang ideology ng Kristiyano laban sa Judaismo. Ito po ulit ang iyong Kuya Ateong na nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Ang sabi ng tatay ko, kung gusto niyo ng buhay na masagana, malaya at makahulugan, sikap, sipag at kaalaman ang susi ng iyong maligayang buhay, at hindi dahil sa paniniwala sa Diyos. Masaganang buhay po sa inyong lahat. Paalam. Ito po ulit ang iyong channel, Ateista ng Pilipinas.